Ferdinand Edralin Marcos. Ayon sa naging resulta ng isang pandaigdigang survey noong taong 1995, si Pangulong Marcos o kilala rin sa katawagang MAKOY ang lumabas na pinakamagaling na naging Pangulo ng isang bansa sa buong mundo. Matalino, magaling magsalita at puno ng karisma. Yan ang nakita ng mga Pilipino sa kanya kung kaya't nanalo sa halalan si MAKOY noong 1965 laban kay dating Pangulong Diosdado Macapagal. Sa kanyang unang State of the Nation Address o SONA, inilatag niya ang kanyang mga plano upang iangat ang ekonomiya ng bansa. Pagsasaayos ng infrastruktura, kuryente, tubig, pagpapatatag ng sistema ng hudikatura at ng sandatahang lakas, paglaban sa kriminalidad at korupsyon ang tinutukan niya. Naging maganda ang bunga ng plano niyang ito kung kaya't sa muli niyang pagtakbo para sa ikalawang termino, nagawa niyang muling manalo. Si Marcos ang kauna-unahang Pangulo ng bansang nakagawa nito. Ngunit di tulad ng una niyang termino, sa ikalawang pagkakataon ng pagiging ama niya ng bayan, nagkasunod-sunod ang kilos protesta laban sa kanyang pamumuno dahil sa mga alingas-ngas ng korupsyon. Ang serye ng demonstrasyon sa kalye ay tinaguri ang First Quarter Storm. Ginamit ni Pangulong Marcos bilang isa sa mga dahilan ang mga kaguluhang ito sa mga kalye upang magdeklara ng batas militar noong September 21, 1972. Sa ilalim ng batas militar, naging epektibo ang pagpapatupad ng bagong saligang batas ng Pilipinas. Mula presidential, naging parliamentary ang uri ng ating gobyerno. Naging daan ito upang manatiling pinuno ng bansa si Marcos. Sa panahong ito, inilunsad ni MAKOY ang pagtatatag ng bagong lipunan. January 17, 1981, binawi ni Pangulong Marcos ang bisa ng martial law. At 6 na buwan matapos niyang gawin ito, muling naganap ang halalan sa bansa matapos ang 12 taon. Nanalo si Marcos para sa kanyang ikatlong termino. Noong Agosto 21, 1983, naganap ang isang insidente na itinuturing ngayon ng mga eksperto bilang isang pahina ng kasaysayan na nagsimula ng pagbagsak ng rehimeng Marcos, ang pagkakapatay kay Opposition Leader Benigno Ninoy Aquino Jr. Isa si Marcos sa mga pinagbintangang ulo ng pagkakapatay kay Ninoy na hanggang sa ngayon ay hindi pa napatunayan ng mga nag-akusa sa kanya. Lumulubha na ang kalagayan ni Marcos sa panahong ito. Tila tinatalo na siya ng kanyang sakit na lupus. Marami ang kumwestiyon sa kakayanan ng may sakit na si Marcos na manatili sa Malacanang, bukod pa sa kabi-kabilang mga paratang sa kanya at sa kanyang mga kroni ng pagnanakaw sa salapi ng taong bayan. Dahil sa lumalakas na panawagan ng pagpapababa sa kanya sa pwesto, napilitang magpatawag ng snap election si Marcos kahit pa nga may nalalabi pa siyang 1 taon sa kanyang termino. Naging katambal ni Marcos sa halalang iyon si Arturo Tolentino at nakalaban naman nila sina Corazon Aquino, ang may bahay ng napaslang na si Ninoy, at si Salvador Laurel. Matapos ganapin ang naturang halalan, nagkaroon ng hindi pagkakapareho ang resulta ng ginawang pagbibilang ng mga boto ng Commission on Elections o COMELEC at ng National Movement for Free Elections o NAMFREL na siyang akreditadong poll watcher ng halalang iyon. Nagkaroon ng malawakang protesta dahil sa nangyari na naging mitya ng unang People Power Revolution na tuluyang nagpababa kay Marcos sa kapangyarihan. Umalis sa bansa si Marcos kasama ang kanyang pamilya at nagtungo sa Hawaii kung saan siya binawian ng buhay. Ferdinand Edralin Marcos, ang ika-10 Pangulo ng Pilipinas.